Nababahala ang ilang environmental group sa itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub ng Amerika sa New Clark City sa Tarlac dahil sa epekto nito sa kalikasan at mga kalapit na residente at katutubo. Pagtitiyak ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na nangangasiwa sa proyekto, susunod sila sa environmental regulations. Balitang hatid ni Marie Zumali. Sa isang bahagi ng New Clark City, sinisimulan ng i-develop ng Amerika ang isang Artificial Intelligence o AI Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Kabilang din ito sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ang ideya maglalagay rito ng mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na totoong nag-iisip at naghahanap ng mga sagot sa mga tanong nyo sa AI o gumagawa ng mga AI photos at video. Hindi pa kasi yan kaya ng mga chip o utak ng ating mga cellphone kaya doon ipinapadala. Pero kailangan din ng mga chip o utak ng mga supercomputer ng AI data centers kaya tumaas lalo ang demand at presyo nito worldwide. Sa planong Pax Silica sa AI Hub na rin sa New Clark City gagawin ng mga chips na nangangailangan ng mga mineral. Nang ilan, pwedeng minahin na lang at iproseso sa Pilipinas. 3 industriya agad ang lilikha ng trabaho dahil sa Pax Silica na magdaragdag ng kita sa ekonomiya at sa tax collection. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals, tapos number 2, our world-class workers, tapos number 3 yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Pagkakataon din ito para di mahuli ang Pilipinas sa mga bansang bahagi ng world ship market at maturuan tayo sa research and development. Gusto natin dito rin magtayo sila ng R&D. Bago pa lang magawa yung produkto ay pinag-aralan na dito. Merong susuportang local talent para magawa yan. Pero anong kapalit? Dahil supercomputers nga ang ginagamit ng AI, takaw kuryente ang mga ito. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI Hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Gayunman pangamba ng Makabayan Block, maaaring itulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas sa pinakamahal sa buong Asya. Takaw tubig din ang AI Hub kung ang cellphone kasi nag-iinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Kaya nangangamba ang ilang environmental group. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA na mangangasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Pero paano kung tagtuyot? Sabi ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Sinagot din ng BCDA ang pangambang may mga maaagawan ng lupa. Around 20,000 ITAS ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala po ancestral domain title doon. Kaugnay naman ng mga agricultural land na maapektuhan, may mga nakahandang livelihood program at modern urban farming. Wala pa kung 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Dagdag epekto sa kalikasan ng posibleng ingay ng mga cooling systems, generators at mga industrial fan. Maaari talagang maepektuhan halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. We will comply with the for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. Giit pa ng DTI, bagaman may mga data center, mga pabrika ng computer chips ang talagang focus.
Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. Ibang issue pa kung babaratin ba ang Pilipinas sa makukuhang mineral, gayon din sa bayad sa paggamit ng lupa. Halimbawa, 2 taong rent-free ang AI Hub. Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa unang mga taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News.